correct. Record the teaching. At ang mga recordings po sa teaching ay dito din lang po ninyo makukuha sa GC. Hindi nyo po ito makukuha sa iba, dito lang sa GC. Kaya ang rules natin sa GC, may rules tayo sa GC. Kasi napakadami po natin, 100 po tayo. Huwag po kayong mag-advertise sa GC mula sa araw na ito. Bawal mag-advertise sa GC, bawal mag-post sa GC ng mga, anong tawag dyan, ng malalaking post, yung mga parang mala-poster. Bawal mag-post ng, wala nang mag-share ng mga link ng kung saan-saan. Bakit? Pag nag-share po ako ng link ng recordings, pag maraming sumagot, nawala na yung link. Mahirap nang mag-scroll up. Naunawaan nyo? Okay, so bawal mag-post sa GC mula sa araw na ito para hindi po matabunan yung link ng recordings. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Para sa inyo din po yan. Kapag hindi kayo makinig sa akin, nako, mahirapan kayo maghanap, sasabihin ko sa inyo, scroll up. Bahala ka na. It will be a jungle kapag puro posting ang lalagay doon. Alam ko nakakatuwa po tayo. Kaso lang po, wag muna ngayon mag-post doon habang meron po tayong teaching. After the teaching siguro pag natapos ang pagtuturo ng School of Holy Spirit, saka lang kayo mag-post. Alam ko mayroon pa akong mga teaching ng SOD na hindi pa po na-post. Yung last videos po ba yon? Ilang videos po ba, teaching videos ang hindi ko na-post? 2, 1? I-re-repost ko na lang po. No? Ipo-post ko po ulit para sa mga sa Hong Kong na nag-request, sa Abu Dhabi, sa Japan, sa Pilipinas na mga nag-request. Okay, sino ito? Si Felicita Liman, sabi niya super excited sa teaching about the Holy Spirit kasi dito lumalim ang aking understanding. Malaking naitulong kung bakit naging lumalim ang aking kaalaman. Kaya patuloy ako sa ministry. Amen. Glory to God. Maraming salamat po talaga sa inyong pagtiwala. Sorry po, Pastora. Still at work. Team replay po. But I want to feel and experience and listening live. Holy Spirit will reveal to us the scriptures revelation. Yes po. Yung mga nasa work pa, if you can one ear listening, that's okay, no? Kasi iba talaga yung live na teaching. At basta kung hindi nyo mahabol, we always have the replay. There is a recording. Basta pwede po bang mag-enroll lang pero di attend sa chat room, live pero nakikinig lang sa recording? Ma-share mo yung i-share mo na lang yung link. Kaso lang, ang dito sa Zoom, 100 lang. Nakailan na ba tayo? 68 pa lang, no? Pwede naman kung makapasok ka, kung umabot na ng 100, sisipain ka na ng Zoom. Hanggang 100 lang yung ating bayad. Okay. Yung morning greetings and quotes, oo. Yung mga yon, tanggalin nyo na yon ha. Hindi na rin ako magpo-post ng cute na mga pusa. Kasi nandito na sa akin ang mga pusa. Praise God. Okay, pasensya na yung aking mga kabaliwan sa pusa. Ayan. At sino pa ba? Ano pa ba ang mga sinasabi nyo dito? Amen. Hallelujah. To know Him more. Sabi naman sa USA kay Rowena Fullman. To know Him more better, to be aware of His presence. Kinig lang po, Pastora. Getting ready for work. Sige po, no problem. Hallelujah. Gaya po ng iba from Japan, I want to know Him more and the manifestation to have relationship po and transform
totally. Amen. Glory to God. Ang ganda naman. Ako po, para mas lalo pa ako makilala ang Holy Spirit, kasi po we need the Holy Spirit every time. Ang hirap po ng walang direction from the Holy Spirit kasi we will lose ourselves otherwise po. Amen. Glory to God. Ang ganda naman, no? Talagang pang Miss Universe ba yung tanong? Maganda yung mga sagot nyo, ah. At, sayang naman kung lagi siyang wala tapos may gustong pumasok. Yun na nga, yung mga laging wala, kasi screenshot ko, I'll keep record kasi kawawa naman yung ano, yung gustong pumasok. Hanggang sa kalagitnaan papasukin ko kung may seat. Kahit busy ako, excited, seryoso po kasi sa teaching na ito. Amen. This is very serious teaching, totoo lang. Lou, si Lou, to know the Holy Spirit more and be able to follow His teaching. Praise God. At si Mai, aiming for more this time, Pastora. Sabi niyo nga po, aim or ask for more. This time, not only with us, me and within me, Pastora. Praise God. Okay, wow. Ayan. Dito po, sa mga nakapunta na dito sa amin, nakita kami ng personal, na-encounter kami ng personal. They have experienced the presence of the Holy Spirit very strongly because we are living by His words. Sabi ko nga sa inyo once you know who He is, don't refer the Holy Spirit as it kasi hindi siya thing. He has personality, His person. Kaya lang, walang body. Spirit nga lang. Pag nakilala mo ang Holy Spirit thoroughly at na-sold out ka sa teaching about Him, you will never let Him go. Never. Kasi He will always be talking to you. Alam mo, sa mga teachings ko, lagi kong sinasabi, once you are in this teaching, mag-count ka lang ng few weeks, you will start seeing visions and dreams of spiritual things. You will start hearing God talking to you. Totoo po yan. Because the Holy Spirit is longing to talk to us. I'm gathering these people. Sabi ko, ang dami naman, Lord. Pwede ko bang i-cap ito hanggang 80 lang? Sabi ni Lord, why do you stop people from knowing me? Of course, hindi pwede. Welcome natin lahat. Okay. The Holy Spirit is very special to me. I would be very passionate in the teaching. No? Masyado akong passionate sa teaching na ito. Ipo-pour out ko yung heart ko. And I will show you how to speak to Him. How to live with Him. How to obey Him. How to listen to Him. And how to take a step out of fear and going to peace. Leaving the fear behind and coming to peace. Excited? Of course, you should be excited. Ako noon, nung malaman ko to, sabi ko nga, this is it, pansit. Magbabago na ang buhay ko. And indeed, praise God. Mag-walk ba kaagad ako sa Signs and Wonders pag nakilala ko siya? Depende sa'yo. Signs and Wonders is a big thing. Ibig sabihin, it's like, will God entrust you something special to Him? Can you be trusted? Ano ba sa Tagalog yan? Pwede ka bang pagkatiwalaan? Kung hindi ka mapagkatiwalaan, paano kanya itatrust? Kaya nga, ang una nating pag-uusapan, hindi kaagad si Holy Spirit. Pag-uusapan muna natin, submission and obedience.
Okay po ba? Submission Amen po, and amen. obedience. Okay Paano po. mag-submit at paano Amen. praise God. Very excited na ako. And I sense the power of the Holy Spirit already here. No? Excited din siyang magpakilala. Thank you, Lord. To build up, sabi ni Brother Neri, to build up more of my relationship with the Holy Spirit and His work. Thank you po of come po kasi nasa work. Praise God. Brother Neri, you need this teaching. No? Lahat kayo, you need this teaching because the Holy Spirit is being given to us. So, para tayo ay ma-equip. Pamangkin ko po si Lou Pastora from Australia. Ganun ba? May baby po siya. Baka biglang mag-leave pag umiyak po. Magpatuloy sa recording po. Okay. Yes. Okay, no problem. Praise God. Maraming salamat. Excited ako sa mga sagot niyo, to know the conviction of the Holy Spirit. Minsan po kasi hindi ako nagiging aware. Okay. Conviction pa lang, problema. Hindi mo malaman kung si Holy Spirit ba nagko-convict sa'yo o si safeguard. Bakit si safeguard? Gumagamit ka ba ng safeguard? Kino-convict ka rin ng safeguard. Sabi ng safeguard, ako ang iyong konsensya. Hindi maka-relate. Grabe, ang tagal na kasi niyan, no? Ang tagal na kasi niyan ng mga Relate po. Si matalastas. konsensya. Si konsensya. Si conscience, ayan. Ayun, praise God. Dove po kasi ang gamit. Kaya pala. Ayun, praise God. Off-cam, Jenilyn 15, off-cam muna po. Napapatulog lang po ako ng baby ko. Nakikinig lang po. Oh, no problem. Okay. Safeguard po yun, di ba? Kaya nga, safeguard si konsensya. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. At sa mga bago dito, meron pong mga bago dito. Okay, magpa-cute lang po kayo at i-screenshot ko kayo. Nasa 69. 69 na tayo. At itong screenshot na ito ay ala-ala natin. Praise God, ala-ala. Na ito po ang mga nag-join dito sa School of the Holy Spirit muna. On the first day, meron namang iba, first day pa lang, absent na. Grabe. Anyari? Hindi ko rin alam eh. Yan ang sinasabing bulakbol. Di bale, nag-screenshot po muna po ako. Nasa second page na po ako. Kung nasa second page po kayo, praise God. At minsan pa, para lang po ma-record natin. Okay, last page. Minsan pa. Thank you, Good Lord. evening po, Pastora. Good evening! Ginamit ko po yung Zoom ng hubby ko kasi hindi ko po maano tong sa cellphone ko mula nung nagkasakit po ako. Nagkaloko-loko na tong mga icon ko dito sa cellphone. Pasensya na po. No, Ginamit po ko po yung kay Kaloy. Carlito walang Sanchez po. problema. Okay po, sige po. Join ka. Opo. Okay. Hallelujah. All right. Thank you, Lord. At 70. 70 na tayo. Okay, so I'm gonna start now. We have reached 70. Yung 30% na lang, no? Ang hinihintay natin. But I will start now. First of all, sa mga bago, my name is Pastora Tess. You can also call me Ate Tess, Tita Tess, Tess, Nanay Tess, whatever. It's okay. Okay? People call me with different names. Praise God. At syempre, pag nagtuturo po ako, ay i-mute ko kayong lahat. At kapag you want to say something, you raise your hands. I will stop my teaching. I will let you, I will entertain your question. Okay? Kapag kayo po ay may question, pwede nyo po akong i-interrupt agad.
Lalo na po, basta ang question ay related sa aking pagtuturo. Okay? Pero kapag i-interrupt niyo ako para mag-joke time tayo, ay please, parang awa mo na. Okay? Naunawaan po ba? Amen po. I think I Amen have already set the rules. Maraming salamat. In the teachings of the Holy Spirit, kung minsan po, nagmamanifest po ang Holy Spirit for the healing. We just allow it. We just allow Him what He wants to do. Ang healing, deliverance, hindi po yan tayo limited sa face-to-face. Ginagawa din po natin yan online. So when the Holy Spirit would like to heal somebody, we just let Him. When the Holy Spirit would like to deliver somebody, we just let Him. Okay, we will not stop. So hindi po tayo limitado. Okay, maraming salamat po. At siguro makapag-umpisa na tayo. Is anybody here would like to say something? A testimony? Wala? Okay. Let us pray. Father in heaven, we worship you. We thank you, Lord God, for these people that you have given me tonight, Lord. These people who enrolled in this school of Holy Spirit, that, Lord God, these people may know who the Holy Spirit is. I pray that you would give us wisdom, give us a wise and understanding heart, that in this teaching, O Lord God, we may have a great understanding of the Holy Spirit. We needed this, Lord. When all these things that's happening around us, we need the Holy Spirit to give us, to make us understand and see, show us the truth, that we may live by your truth. Father, I pray that the Holy Spirit manifest among us. Let His power overtake us. Allow Him, Lord, as we allow Him to teach us tonight, that these people may know and have an encounter with Him each time we meet here in this online teaching. I pray that you would cover everyone with the fire of the Holy Spirit. I pray that you would fill each hearts with joy and peace. That, Lord God, you know what's in the heart of these people. But if you fill them all, including myself, with peace and joy, we will all be in one accord. That we may endure in this teaching, that we may know Him more and more, I pray. Meet these people at the point of your Spirit, that the signs and wonders be happening, that the miracles be happening as we speak of your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for giving us the Holy Spirit, I pray. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen po. Amen. Hallelujah. Oh, naku, anong nangyari kay Macris? Ito nang sinasabi ko, kapag ganito nangyari sa ating GC, mawawala po ang link. Okay? Matatabunan po yung teaching ng link. So don't do this, no? Ano na nangyari sa ating GC? Macris, something's going on with your phone. Napuno tayo ng puso. Alam kong kailangan nating magmahal, pero punong-puno na ang ating GC ng puso. Check your phone, check your phone. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Glory to God. Si Macris is from Abu Dhabi. Pakicheck po yung phone. Something's happening with your phone. Napuno po ang ating GC. Mahirap po ito mag-scroll for the topic. Amen. Praise God. Okay, we are now 73. Thank you, Lord. I'm going to share my teaching. Praise God. Hallelujah. Can you see my screen?
Yes po, Pastor. Amen po. Rafi. Amen. Thank you. Amen po. Amen po. Praise God. The first teaching that we are going to do, by the way, this teaching is only, the maximum is 10 o'clock, including Q&A portion. Okay. And the first topic that we will discuss about the Holy Spirit is that submission and obedience. This is all linked. We need to understand what is submission first. Kailangan natin maunawaan kung ano ba yung submission and obedience. Sa Tagalog, sa Filipino language, iisa lang po ito, pagsunod. Pero hindi po pagsunod. Submission, pagpasako. Pagpapasako. Obedience is pagsunod. Okay. Kinuha natin ito sa scripture ng Deuteronomy 32. Do not take lightly the words written in the book of law, for they are your very life. So, magiging rule natin yan, na ang salita ng Diyos, the words that is written in your Bible is the Word of God. Sino dito ang hindi naniniwala that the words written in our Bible is exactly the words of the living God? So kung hindi po kayo naniniwala, pwede na po kayong umalis sa teaching na ito kasi wala pong point na magdiretso ka sa teaching, hindi ka naman pala naniniwala na ang salita nito dito sa Biblia ay the words of God. Sapagkat ito po yung basis ng ating pagtuturo, Bible. So do you have your Bible with you? The rule, another rule in this teaching, you must have your Bible with you, highlighter, pencil, or pen, and a notebook. Ngayon, pag nandito ka sa school ko, hindi ka po pwede na masyadong malinis ang iyong Bible. Kailangan mong markahan, sulat-sulatan, para maalala mo na eto pala yon. Kapag sobrang linis, hindi mo na mahahanap. Okay? So, saan natin kinuha yan? Deuteronomy 32. Of course, sa Deuteronomy 32, saan pa nga ba? Anong verse? Okay, anong verse? Yun ang dapat. Verse 47. Okay, 47 po yan. Sabi nga, kung babasahin natin yan from verse 45. Sabi ni Moses, when Moses had finished reciting all these words to the people of Israel, he added, take heart to all the words of the warning I have given you today. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of these instructions. Kaya tayo nagtuturo, nagkaroon ng school. Bakit? Nagpapagal na magturo. Kasi utos ng Panginoon, ituro. Okay? Utos ng Panginoon, ituro ang kanyang mga salita. Verse 47. These instructions are not empty words. Hindi ito empty words. Itong Bible, hindi ito empty words. Ito ang ginamit ko for signs and wonders. Very effective. Ito ang ginamit ko sa mga walang pera. Very effective. Sumahod sila. No? Sabi na, pahingi, dumating. Ito ang ginamit ko for healing and deliverance. Very effective. Not once it failed. Not once. Very effective. 100%. Ito ang ginamit ko para sa mga oppressed, depressed. Very effective. Lalo na sa mga hindi makatulog sa gabi. Very effective. Para makatulog ka. Hallelujah. O, yan, ginagawa niyo nga na, sleeping pills ang Bible. Pag nagbasa ka, tulog agad. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, gamot sa insomnia, ito, very effective. Huwag ka na pumunta ng doktor. Ito, pag may insomnia ako, ito yun. Ito. Okay? Praise God. Natawa si Jaylee. Alam siguro niya, relate. Tama po. Ayan. These instructions are not empty words. They are your life. Your very life. Kaya nga, gusto mong
tumawid sa iyong success? Instruction. Very effective towards your success. Ito yung sinabi ni Moses eh. By obeying them, you will enjoy long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River. When you use this towards to get your breakthrough, very effective. Okay, Bible ha? Ano man ang translation, whatever translation you will use, no worries. Just use it. Hallelujah. Praise God. Okay po ba? Lahat tayo, Bible, ang gagamitin natin. Hindi po kahit anong libro, Bible lang. Praise God. And that's the scripture where I got it. Deuteronomy 32:45, 47. Hallelujah. And sabi nga dyan, River Jordan is the symbol of an obstacle. Ang River Jordan, kasi babalikan natin. Ito. Sabi niya dito, these instructions are not empty words, they are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land that you will occupy when you cross Jordan. Magkaroon ka ng long life doon sa land pag na-cross mo ang Jordan. So what divides you from your success is Jordan. Anong nakahiwalay sa iyo o nagpahiwalay sa iyo para maabot mo yung success mo? Ano yung in between you and your success is called Jordan. River Jordan. Kasi ang mga Israelite, they needed to cross the River Jordan to get to their success. To get a long life. Hallelujah. I pray you get that. It's a revelation. Kaya nga, sabi ko, River Jordan is a symbol of an obstacle that we need to overcome in order for us to get to God's promised land. Para marating natin ang promised land, where every imaginable human provision and God's comfort are found. Pag nalagpasan mo ang yung Jordan, nandun lahat yung ma-imagine mo, kaya mong i-imagine na provision, nandun lahat. Nandun lahat ang iyong comfort. Nandun lahat ang iyong satisfaction. Anong tawag doon sa lugar na yon? Promised land. Yun ang land na pinramis sa'yo ni Lord. May promise sa akin si Lord. Okay, good. How will you get there? Sa promise ni Lord. Merong pumagitna sa iyo at sa iyong promise. That is River Jordan. Kailangan i-cross mo yon. Hindi sila lumangoy nung nag-cross sila ng River Jordan. No. Naglakad sila on the dry ground. Oh, wow. Akala ko river yun. Oo. Hinati ni Lord yung water, yung river. Pinalakad sila on the dry ground. Wow. Ang ganda. Pero hindi lang sila naglakad na gusto nilang maglakad. Nauna ang priest at the Ark of the Covenant. Ang ibig sabihin, mauna dapat ang yung relationship. At alalahanin mo ang covenant mo kay God, yun ang mauna dapat. Si God ang mauna sa iyo to cross the River Jordan. Kasi siya ang magkahati. Ang ganda ng story niyan. Pag-apak pala ng priest sa River Jordan, umatras ang tubig na naghiwalay sa kanila, sa kanilang promise, sa promise ni God sa kanila. Umatras ang tubig. Umatras ang hadlang. Wow. Do you know that? I know you know the story. Umatras. Hindi lang ba ang Red Sea? Hindi lang Red Sea ang umatras ang tubig. Sa panahon ni Joshua, ang Joshua generation ang nagpossess sa promised land.
umatras din ang tubig. Ang ganda. You needed a miracle from God. You needed the intervention, the miraculous intervention of God to break that barrier between you and your success that God has promised. Si God lang ang kayang gumawa niyan. Like the Garden of East of Eden. Except for the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. But food, clothing, water to drink. Matthew 6:33. Even the land to live and raise families, He provides. Yun yung meron pagkatapos sa Jordan River. Yun yung meron. The promise. Ano daw yung promise? Land to live and raise a families. Food, clothing, and water to drink. Yun yung sinasabi sa Matthew 6:33. Pag naunawaan natin to, hallelujah, hindi ka na problema. Kasi makikita mo, all you have to do is believe God and believe Him day and night and ask Him, Lord, I need. And God will give because you need. Bago ka pa nga, ini-imagine mo pa lang, dumadating na. Because the Lord knows that you need them. Yun ang sabi ni Jesus. The Lord knows that you need them. Yun ang naghihintay sa'yo beyond Jordan. Pero, dahil hindi mo nga alam ito, nagsistruggle ka to move towards your success because you cannot overcome the Jordan in front of you. Kaya ang hirap maniwala. Bakit? Nasa Jordan ka, harap ka pa rin ng Jordan eh. The Jordan in your life is unbelief. The Jordan in your life is religion. Hindi mo maitama ang iyong relasyon sa Panginoon. Religion stops you. Kaya nga sabi ko, pagka na-hit ko ang iyong doktrina, adjust. If you want to learn. Iba-iba ang doktrina ng buong mundo. But I don't have a doctrine. I have the teaching of Jesus. That's it. I have the Bible and that's it. Hallelujah. So ngayon, meron kang River Jordan sa harap mo. Bakit? Alam mo na ang Holy Spirit, naririnig mo na ang Holy Spirit, but you cannot operate in His power. So there is a River Jordan of disbelief in you and of religion. Alam mo na ang salita ng Diyos, pero you could not make it dunamis in your life because of the River Jordan in you that you need to cross. Hallelujah. At this point, wala pa bang nagwawala dyan? Wala pa? Kalmado pa po. Kalmado pa. Thank you. Sabihin mo nga mamaya kan kapag nagwawala na sila ha. Hallelujah. Jordan is the symbol of God's promised land. Jordan is a symbol of God's promised land. Where every imaginable human provision. Bumalik ako dito. Teka sandali. Sabihin natin dito. Anong sinasabi natin? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. This is in Matthew 6:33. Sabi nga natin, di ba? Ang Jordan is a symbol ng obstacle mo. Okay. So kung obstacle siya, kailangan mong i-overcome so that you will get Matthew 6:33. Lagi nating problema ito. Ang number one problem ng tao ay ano? Provision. Kahit saan sa buong mundo, the number one problem of people is provision. You need to eat. You need to wear some clothing. Hindi man pwedeng nakahubad ka. You need to drink.
You need a roof over your head. Provision. At nangako na ang Panginoon. Provision is no problem. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:33. Kung aatras tayo ng one verse, Matthew 6:32, sabi niya, I know what you need. Pero ang solution ni God for all that we need, physically, physically, para sa katawan na ito, He made this body. So He knows what this body needs. Do not assume that God does not know what you need because He made you. He made this body. He knows this body needs to eat. He knows this body need to be clothed. Alam niya yon, kailangan ng damit para sa katawan na ito. He knows that when you do not drink, this body dies. Alam niya yon because He created us. Kaya nga He provided. There is already an assurance of provision that you will get it. All you have to do is understand. Sabi nga, seek the kingdom of God above all else. Ang provision mo nasa kingdom. Kaya kailangan mo siyang hanapin ang kingdom. Nasa kingdom lang, wala sa mundong ito. Nasa kingdom. And live righteously. Ipamuhay mo ang sinabi ng Panginoon. Ipamuhay mo. Live righteously. Follow His commandments. Up to the dot. Hindi yung ibibend mo. Hindi yung applicable sa iba pero hindi applicable sa iyo. Hindi. Matuto kang magpakumbaba sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, mali ka, mali ka. Pag sinabi ng salita ng Diyos, humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad. Huwag kang magrarason. Huwag kang makipagdebate sa Panginoon. Hindi niya kailangan ang dahilan bakit mo ginawa ang mali na ipinagbawal ng batas. Hindi niya kailangan ang dahilan mo. Sapagkat may batas, lumabag ka sa batas, kasalanan yon. Kailangan mo mong humingi ng tawad. Ay, pwede ba mag-explain? Hindi kailangan ng explanation mo. Walang explanation doon. Basta't lumabag ka sa batas, kailangan humingi ng tawad sa Diyos. That is living righteously. Mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Mahalaga sa iyo ang iniisip ng Diyos. Mahalaga sa iyo ang bawat salitang nakasulat sa Bible. Bakit? Matthew 4. Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Dapat yun ang kinakain mo, Word of God. Para may saksak sa kokote mo. Ito ang kailangan. Ang provision, hindi problema. Pero, ang obedience and submission, problema. Kaya hindi dumating ang provision sa iyo, pasaway ka. Yun ang totoo. Mark 10, 29-30. Kinukote natin to. Provision. Sabi ni Jesus, yes, Jesus replied. And I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news, you will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, property. Pati property, namimigay si Lord. Along with persecution. Meron nga lang persecution. Dahil pag nakita ng kapitbahay mong pinrosper ka ng Panginoon, pag-uusapan ka. Sasabihin, ay drugs ang nimibenta niyan. Grabe, no? Nangungulekta yan. Nangunguha sa ibang tao. Because they do not understand your relationship with God. They do not know how you got the provision by simply praying. They don't know. Pero pag nakuha mo tong principle na ito,
you will not be afraid in your life. Ganun katindi ang principle na ito. God is promising material things for your provision because He knows what you need. He made this body. He gave you life. He knows what you need exactly to live. Lagay mo yan sa kokote mo. Sabihin mo sa sarili mo, alam ng Diyos ang kailangan ko. Alam ng Diyos na na kailangan ko mabuhay ngayon. Alam niya. You need to be convinced on that. Ayun na si God. Hindi lang niya siya nagbibigay ng pamilya. Pamilya 'tong sinasabi niya. Brothers, sisters, mothers, children, pamilya. Nagbibigay pa siya ng property. Sinabi niya, property dyan. Sinabi niya, houses. Nawalan ka ng bahay, magbigyan ka ni Lord ng bahay. Kung maniniwala ka. Yun nga lang, may persecution. Kasama ang persecution doon. Hindi kasama ang persecution. Karamihan sa atin, ayaw natin ng persecution. Pero gusto natin ng provision. Hindi nahiwalay. Kasama sa package Pasensya na po, kasama sa package. Si Lord mismo ang nakalagay diyan. Hindi ko kasi salita yan. Lord, pwede walang persecution? Hindi na pwede. Kasama sa package. Para manatili ka sa Kanya. At kailan mangyayari itong provision na ito? Sabi diyan, in the world to come, now ito provision na ito, and in the world to come, that the person will have an eternal life. Dalawang provision. Ngayon na, sabi niya, magkaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng property, kasama nga lang ang persecution, nakalagay dyan, you will receive now in return. Ngayon na, habang buhay ka pa. Marami pong nagtitiwala o naniniwala na makukuha nila ito, ang grace ng Panginoon, ang pagbibigay ng Panginoon kapag sila'y namatay na. Ang sabi ko, paano mo mai-enjoy? Nasaan ang logic doon? Hindi. Diba? Ngayon mo na kailangan to Paano yun? Ngayon ka na sinisingil ng Meralco. Ngayon ka na sinisingil ng internet mo. Sabihin mo, Lord, mamatay mo na ako para makuha ko yung pambayad. Hindi, di ba? Ngayon na, kailangan mo. Kaya sabi dito, will now receive. And in the future, eternal life. Ay, ganda. Ano sinasabi ng Diyos? Na yung mga yumakap sa kanyang mga salita, ginagarantiyan na that I will take care of you, sabi ng Panginoon. I will take care of you. Ako magbibigay sa iyo. Yun ang gusto ni Lord. Na-miss natin. Ang gusto niya, siya mismong mag-alaga sa iyo. Siya mismong magbibigay sa iyo. Hallelujah. There was a rich man. Sabi niya sa akin, Tess, sorry po. There was a rich man. At sabi niya sa akin, Tess, gusto kong ibahagi ang ilan sa aking kayamanan. Sa Qatar po ito. Sabi ko, okay. At, pero ayoko na, na makilala ako ng mga tao. Gusto ko si Lord. Okay. That's nice. Gusto mong ibahagi ang part ng iyong kayamanan at gusto mo na si Lord ang maitaas. Sabi niya, opo. Pag binahagi mo ang part ng iyong kayamanan, hindi maitataas si Lord. Kasi kayamanan mo yun Hindi si Lord ang maitataas. Kapag binigay mo yon, kung sino yung nagbigay, yun yung maitataas. Yun yung makilala ng tao. Pero,
Kapag ganitong gawin natin, kasi may mga business siya at mayaman siya. Pero kapag sinabi ko sa iyo, pwede kang magbahagi sa mga tao na si Lord ang maparangalan, hindi ka kukuha sa kayamanan mo, kasi kayamanan mo yun. Kukuha ka sa kayamanan ni Lord. Lalapit ka sa Kanya at sabihin mo sa Kanya, Lord, pahingi ng ibibigay ko ng charity ko sa mga tao. Then the Lord will give you. And that's it. Doon maparangalan ang Lord. Because you asked Him. You did not depend on your wealth. At sinubok niya yon. Sabi niya, ang ganda. Ang ganda kasi hindi ko naisip yun. Ang naisip ko noon, yung kayamanan ko, ibabahagi ko. Hindi pala yun. Kasi yung kayamanan na binigay sa'yo, binigay na ni Lord yun. But when it comes to your generous giving, and whatever you do, you ask. At na-experience niya na ibinigay nga ng Panginoon. Dahil ang Diyos, ayaw niyang magbigay ka ng sobra mo lang. Dapat, dependent ka sa Kanya. That is how giving is. That is seeking God. It doesn't matter what you have. You're always dependent on God. Pero sa atin, sa mundong ito, mahirap pong gawin yan kasi baliktad yung ating kaisipan. Hallelujah. Praise God. Tuloy po tayo kasi masyado po kayong tahimik. Ninanamnam daw. Okay. So, balikan natin ang Deuteronomy 6 na binasa natin, no? Moses warning to all believers. Ano daw yon? Take heart. Moses' words of warning he gave today. Take heart. Lagay mo kung sa lingwahe ko yan. Sa lingwahe ko, ha? Saksak mo sa kokote mo. Okay? Take heart. Moses' words of warning he gave today. Sa Deuteronomy 6:4-9. Take heart. Hallelujah. Pagkatapos, pass it, teach. Hindi po yan Deuteronomy 6. Mamaya. Hindi ito Deuteronomy 6. Deuteronomy 32 yan. And pass and teach as a command. Ituro mo yung inutos ng Panginoon sa'yo. The commandments. Pangatlo, the new generation must obey. Kaya ituturo mo sa mga anak mo, sa younger generation. Ituturo mo sa mga kids ministry. Ituturo mo sa youth ministry. Ituturo mo sa mga younger generation para i-require mo ang generation na ito to obey. Kaya iniingatan natin kung ano yung tinuturo natin sa mga bata. Karamihan sa ating mga Sunday school teachers, kung ano na lang ituturo. Kasi busy. Hindi ganon, ha? Kailangan i-structure mo yung turo nyo the whole year. I-structure nyo yon. Dahil you are accountable doon sa pinasok mo sa kokote ng mga bata. Yung ano ang tinuro mo, magiging basihan nila yon sa kanilang pananampalataya. So be careful what you are teaching. Make sure naka-structure yan sa Word of God. Kasi yun ang warning ni Moses. At pang-apat sabi niya, the instructions are not empty words. Ito ang buhay natin. So ano yung klaseng pagtuturo ang tinuturo mo sa mga bata? That will determine their lives. That will determine their good success if there's none, if there is. Kung maayos ang pagtuturo mo, the kids will grow properly. Follow the instruction. Kasi ganun na magturo eh.
i-structure mo, susundan mo. Dahil you are giving them life. Okay? Ito rin ang sinabi sa Deuteronomy 6:4-9. Yun, kay Moses yun. Deuteronomy 6:4-9. Sabi, ito ang Deuteronomy 6:4-9. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And we must love the Lord your God with all of our hearts, all your soul, and all your strength. And you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you're getting up. Tie them on your hands. Wear them on your foreheads as a reminder. Write them in the doorposts of your house and on the doorposts of your gate. So, ituturo mo na. Pag-uusapan mo pa. Iko-commit mo yung sarili mo. Nasusundin mo yon. At yun lang ang susundin mo. Uulitin mo sa mga bata. Pag-usapan mo sa bahay, sa pagkainan. Pag-usapan mo sa bed. Gagawin yung bedtime stories. Ang utos ng Panginoon. Paggising sa umaga, yun pa rin ang pag-uusapan mo. Pag naglakad kayo papuntang school, yun pa rin ang pag-uusapan mo. Pupunta ka ng trabaho, yun pa rin ang pag-uusapan mo. Isusulat mo sa iyong mga kamay para siguradong hindi mo makalimutan. Isusulat mo sa iyong forehead para hindi mo makalimutan. Paglalabas ka ng pintuan, nakasulat din yon. Paglabas mo ng gate, bago ka lumabas ng gate, nandoon din yon. So, paano mo makalimutan? Ito yung sinasabing paulit-ulit para hindi mo makalimutan. Kaya salita ng Diyos, inuulit-ulit natin. Kasi pag hindi natin inuulit-ulit, madaling makalimutan. Kaya si Satanas, sinasabi niya, paulit-ulit. Tigil mo na yan, paulit-ulit. Lagi na lang ganun. Hanggat hindi mo pumasok sa kokote, ulit-ulitin yon. Kahit ako, inuulit-ulit ko ang salita ng Diyos sa sarili ko. Ulit-ulit, ulit-ulit. And I'm speaking the words of God to myself. Ulit, ulit. Did I do this? Did I do this? Oh, today I'm wrong. I didn't do this. I forgot to do this, Lord. I have to go back again. Do this again. Every day. Kahapon, nakalimutan ko to. Today, I will do it. I will do it. Repeat the words of God to yourself. Again and again, again. Hanggang yun na lang laman ng isip mo. Paano yung mga ginagawa ko? This is the mystery. When you put the word of God first, everything will come to place. Lahat kakayanin mo because the word of God will tell you how to handle your situation, even your job. That's the mystery of the word of God. Yung word, paano mo ginawa? Yun ang dami mong ginagawa, multiple. Ako, wala po akong time. Multiple, kung mayroon pang multiple of the multiple tasking, ako yun. How did I do it? I didn't know. I just trust God. The word of God did it for me. Si God lang. How did I teach spontaneously? It is the word that is in my heart. Your spiritual heart is not in your chest. Wala ang heart mo sa chest mo. That is your physical heart. Your spiritual heart is this. Mine. That is your spiritual heart. So, ulit-ulitin mo ang word of God. Ulit-ulitin mo ang word of God. Pag inuulit-ulit mo, ginagawa mo, lahat ng trabaho mo, lahat ng ginagawa will fall in line. Become order. Bago ka makarating sa trabaho mo, solve na lahat. Because God will do that for you.
Kaya sabi na, ang Israel wala na silang ginawa kundi inulit-ulit yung salita ng Diyos. Oo. Utos ni Lord to eh. This is how you get relationship with God. Uulit-ulitin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi susundin mo yun araw-araw. You have to follow every step of the way the Word of God. No one else. No one else that you will follow, just the Word of God. If you can do this, I guarantee you, you have relationship with the Holy Spirit. And you will be successful. Ito lang ang ginawa ni Joshua. Inulit-ulit ang salita ng Diyos. Repeating the Word of God to himself. Checking every day, did I do this? I must do this. I must remember this. I must remember. Every time I read the scripture, I always tell myself, Lord, help me. Write this in the tablets of my heart that I may remember. Let me remember your words. Let me remember your words. All the time. Dahil you need to be connected always with the Holy Spirit. You must at all times be connected with the Holy Spirit. Hallelujah! Naunawaan po ba? Amen. Amen. Amen po. Amen. No matter what will happen in your day, remain connected with God. This is how to connect with God. Yan lang gagawin mo. Ulit, ulit, ulit. So, ano ibig sabihin ng submission? Submission is commit wholeheartedly. Buong puso. Buong puso. Hindi sa dibdib ha? Commit wholeheartedly. Buong puso. Commit with all your mind. With all your mindset. Commit. Pag sinabi mo sa Bible, pag sinabi niyang heart, isip yun. Mind. Kukumit mo to. Pangalawa, repeat the commands to the children. So sa church, inuulit natin yung commandments of God. Kaya meron tayong mga pagtuturo natin. May target. Ano ba ang gusto nating maunawaan ng mga bata in the whole year? May target ka. Nakaset yun. Hindi yung basta kung anong naisip mong ituturo. Hindi ganun. Ha? Na kung ano lang yung gusto mong ituro. No, 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 no. You have to plan. Because you have a job to do. There is a command for you to repeat the commands of God to the children. Kapag hindi mo maulit ang commands ng Panginoon sa buhay ng mga bata, mapapariwara sila. You are accountable. So what do? Talk about them at home, in the road, bedtime, upon getting up. Talk about God and His commandments in the church service, after the church, in the kids ministry, in the youth ministry, in the camping, and any gathering. Talk about the Word of God. The commandment of God must be repeated to the ears, even to the young generation or to yourself. Kapag dumating sa punto na nanghina ka na disappoint ka, o na-frustrate ka, disappointment and frustration is not from God. I will say it again. Disappointment, frustration is not from God. So kung dumating yon, gumising ka, lumayo ka na sa Panginoon, malayo ka na. You need to wake up
and do something about it. At huli, kailangan mong itali sa iyong mga kamay ang utos ng Diyos. Wear them in your forehead like a headband. Remind yourself. Hindi ka lang nag-memory verse, but nagbulay-bulay ka. Ginawa ko ba yung salita ng Diyos? Ginawa ko ba yung utos ni Lord dun sa sitwasyon na yon? Or when you're making decision, if I do this, will I break the law of God? Always consider Him. Write them at the doorpost of your house and on the gates. Saan ang doorpost mo? Bibig mo, bantayan mo. And the gates of your mouth, because your tongue can curse your own life or curse others. Death and life is in your tongue. Kaya ipag-pray mo, Lord, guard the doorposts of my mouth and the frontlets of my forehead. No? You have to pray this part. Pag-pray mo. Take away my carnal heart, my carnal mind or carnal heart. Give me the mind of Christ. Take away the darkness of my eyes. Give me the light of Jesus, the Shekinah glory of Jesus, that my entire being be filled with your light. Touch my ears, unblock my ears, cause my ears to hear you, and not the world. Guard the doorposts of my mouth, that I may not speak death, evil, curses that destroys people and myself. But I will speak truth, and my speech will be seasoned with salt to bless the hearers and bring life. That's what you do with this sa ulo mo. The battle is always in the mind. The battle is in the heart, the mind. Hallelujah. Praise God. So, stop muna tayo dito. Parang heavy yung aking binitawan. Praise God. We will continue next time. I will entertain your question. Any question? Parang bago yung narinig nyo . Any question? Would like to ask question? If clarity, disagreement, violent reaction, wala? Ay, umuwi na tayo. Praise God. Hallelujah. Pati pag-uwi, wala. Glory to God. Amen, amen. Okay. Do you like the teaching today? Does Amen it po. encourage you? Amen. Amen, Pastora. Amen po. Amen. Amen po. Maliwanag. Amen po, Pastora. Amen po, Amen, Pastora. Pastora. Praise God. Salamat Praise po. God. Hallelujah. Thank you Praise po. God. Amen, amen. So, we will meet again on Thursday. This is Monday, Thursday. We will meet again on Thursday. At we will continue. Tapos na tayo sa submission. Now we will be moving to obedience. Okay. So next time we will talk about obedience. Praise God. So I'm going to call somebody to pray for us. Elise Fidel, can you pray for us, please? Close this teaching. Yes po. Yes, Pastora. Sige po. Let us pray po mga kapatid. Father God in heaven, we thank you, Lord God, sa gawain po namin, Lord, sa inyo pong pinagaloob sa amin sa gabing ito, Lord, sa anumang time zone kami ngayon, Lord God, at ibang location, Panginoon, Lord, maraming pong salamat. Lalo na po sa buhay po ni Pastora Tess, Father God, sa
lahat po ng mga nag-organize po ng gawain ito, Lord, na ginamit mo. Father, we thank you and may you continue to bless them, O Lord, at patuloy na gamitin niyo po si Pastora Tess, Father God, na marami pa pong matutunan kami at marami pa pong makakilala sa inyo through her, Lord. Thank you, Lord God, at nawa sa lahat po namin, Lord. Baon po namin ang mga natutunan po sa ngayong gabi, nawa magamit po namin ito at may apply sa aming mga buhay at ma-share din po namin sa iba. Father God, we thank you and we magnify your name. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, sarap mag-aral, Lord, ng iyong salita, Lord, lahat po ng nireveal niyo sa gabi ito, Panginoon, magbulay-bulayan po namin ito, Lord, hanggang sa next meeting po namin. And marami pa po kami matutunan, Lord God. Salamat po muli at pagpalain niyo pong lahat ng mga kasama namin dito at mga wala rin po, Father God. May you continue to touch them, Lord, na enter po sila or maka-join din po sila sa mga susunod po naming meetings. Sila din po, Panginoon, ay matuto din po at patuloy na lumago sa pananampalataya sa inyo. Salamat po sa Holy Spirit. Nawa patuloy kayong kumilos po sa amin. Father, thank you all. Praise and glory to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Amen po. Sa mga Amen. bago, I just would like to teach you a short prayer for a good night's sleep. Okay? So sa mga bago, mga luma, alam na nila to. Always say this in your last, before you going to bed. Holy Spirit, possess my body, possess my soul, and my spirit. Forgive my sin, and give me a restful night. In Jesus Christ's name, amen. Para hindi po kayo mag-nightmare. Okay? Para hindi po kayo mag-nightmare. Ano man ang previous prayer, at the end, you have to say it. Para hindi kayo mag-nightmare. Amen? Thank you, Lord. Amen po. And magandang gabi sa bawat isa. God bless God everyone. bless everyone. Sa very powerful foundation. Salamat. Thank you. Thank you. everyone. God bless po.